Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Kumuha siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos ng kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ang ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta ulit ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nilang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pangyarihan ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Noong mga nakaraang linggo, narinig din natin ng mga talinghaga, pero ito'y napapatungkol direkta sa mga disipulo ng ating Panginoon Kristo at maging mga pagano. Ito namang ating talinghagang narinig ay diretsahang patungo o diretsang masasabi para sa mga kumukontra sa ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, masasabi po natin na maging ang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías ay talagang inayos ng Diyos ang kanyang ubasan ng sasagisag ng bayang Israel. Inayos niyang lahat na doon ang kung sinong tagapangalaga, sino magkukultivate, napakaayos upang magbunga ito. Maalala din natin maging sa paglikha ng sanlibutan na simula't simula maging unang paglikha ng araw, paghiwalay ng lupa sa kalangitan, sa karagatan, at maging sa paglikha ng mga kahalamanan, kahoy, mga isda sa karagatan at tubig, at mga hayop sa kapatagan o kung ano pa mang nakikita natin, ayos po ito. Kung isa-isahin po natin, that was very good during that day na nilikha ng Diyos. So, ibig sabihin po, maayos. Sa kaayusan ito, ipinamana sa atin, ipinahiram sa atin, pinapaalaga sa atin, pinapaalaga sa bayang Israel na kanyang dinsahang pinagsasabihan, pinag-alaga sa atin sa kasalukuyang bayang itong pinili ng Diyos. Napakaganda. Ito po ang intensyon ng Diyos. Pero po sa katigasan ng tao, binabago ito. Hindi lamang binabago ang maayos ng nilikha ng Diyos, sinira pa. Alam po natin yan, ang tao ang nagsira sa nilikha ng Diyos. Hindi ang mga isda sa karagatan, hindi ang mga ibon sa kalangitan, hindi ang mga hayop sa kapatagan. There's always be the dynamics of humanity that destroys God's intention and creation. Binigay
Sayang ika nga kung ating marinig ang ating ebanghelyo sa mga pangyayari. Ibinigay, ipinagkatiwala na dapat ito ay magbunga. Pagkos, ang maging inutusan, kumuha ng kaparte, binugbog, pinatay. Hindi lamang yun, nagpadala pa ulit ng mga katulong na kukuha ng parte. Ganun ang ginawa. Mga kapatid, sa atin pong binsang pagsira ng intensyon ng Diyos at maging simula ito ng ating mismong sariling pagkatao sa loob ng pamilya at maging sa komunidad, ito ay kumalat. Na kung ating titingnan, maging sa mga ari-arian, maraming kadahilanan na sila'y nag-aaway. Sasabihin, kailangan partihin ang lupa. Na kung ating pong titingnan, paano mapaparti at paghihiwalayin ang lupa para sa iba. In reality, we cannot even separate the land. We only share the produce, ang bunga, ang ating binabahaginan. Ang lupa ay mananatili as it is. Hindi mo siya mapapahiwalay, kaya nga meron tayong kawikaan. Ahin natin yan, hindi naman natin madadala. Aanin natin yan kung ang ating mga relasyon ay kakawatak-watak. Aanin natin yan kung hindi natin mapanglagaan dahil tayo hindi maayos na nangangalaga sa ubasang yan. At dito natin nakikita ang ating mismong mga sarili dahil mismong tayo kasama ng ating komunidad, ang ating pamilya, ang kasalukuyang ubasan ng ating Panginoon Kristo na ating pinababayaan. So, ang nangyayari, nasisira ang intensyon ng Diyos, maging napaghihiwalay ang relasyon ng kapwa-tao. Because of that, we try to separate ourselves with the intentions. Hindi po ba tayo nagtataka na sa kwento ng talinghagang ito, na para po bang risky ang ginawa nito may-ari ng ubusan na ipapadala ang kanyang bugtong na anak sa kabila ng lahat na merong nangunguna kumuha ng kaparte, bakit ang anak pa ang pinili? That is of course, ito ay napapatungkol sa ating Panginoon Kristo na sa pagmamahal sa atin ng Ama, sa kabila ng lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin, ang ubasan ng atin mismong pagkatao na naroroon ang biyaya ng Diyos. Pinagkalooban tayo ng lahat-lahat. Pinagkalooban ang pamilya simula lahat. We have to understand, sisters and brothers, when we exist in this world, the humanity, we have nothing of our own. Wala talaga po tayo. Wala tayo at the very beginning investments. Kung meron man tayo bunga ng ating pagsisikap, ito po ay karaniwang gagawin, lalo na po tayong tagasunod ng ating Panginoon Kristo, na ipinamamahala sa atin ang ubasang ito para ito ay pagbabahaginan. Pero nga lang po, tulad na aking nabanggit sa katigasan ng tao at maging sa kwento ng kasaysayan na mga nauna sa atin, kung matatandaan niyo maging ang kwento ni Cain at Abel, ano ang nangyari sa dalawang magkapatid? Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At nung tinanong ng Diyos, tinanong ni Yahweh kung saan ang kapatid ni Cain, anong sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapangalaga ng kapatid ko? Hindi na niya nakakalimutan na niya ang relasyon na sila'y magkakapatid. Bunga ng inggit, bunga ng silusan marahil, bunga ng pagkaganit ng isang tao, nakakalimutan na sila'y magkakapatid. Hindi po yung kaiba sa mga pangyayari sa ating kasalukuyang panahon na marami po sa atin sa kabila ng lahat, ganit, greed, sobra-sobra na nakawala ng iba. At sasabihin po natin minsan, bakit ganito ang Diyos? Parang hindi patas ang Diyos. Bakit mayaman sila? Bakit mahirap ito? Bakit mahirap ako? Bakit mayaman sila? This is not, first of all, sisters and brothers, the intention of God. Walang
nababaliwala sa intensyon ng Diyos at sa plano ng Diyos. He gave us all everything, and everything belongs to God. Tayong tao ang nagpapahulay nito. Ang mga ganid ay talagang sumusobra. Hindi lamang po ito sa kanyang sarili, maging sa loob ng pamilya. Na kung atin pong titingnan in reality, hindi po kaya ng isang tao na magiging ganid. Ma-overdose po siya. Hindi nagiging ganid dahil sa kanyang pamilya, nang dahil sa iilan sa kanila. And there was no intention of taking the potential that he has, the possibilities of that person, perhaps using all those for the whole humanity, for the whole people of God. If you have that mentality, na ang kapakanan ng karamihan, ng kapakanan ng pamilya ng Diyos na binubuo, ang potential mo ay mabunga. Pero kung yung atin mismong sa loob lamang ng ating sarili ay nagiging ganid ka sa loob ng pamilya, mga kapatid, I look at it as a family in crime. Nang minsan siguro masasabi nating pamilya nakasabwat sa isang krimen. You don't understand ang kahulugan po ng mafia? That's the meaning of mafia. Ibig sabihin po, ako, pamilya ko, at ilang kamag-anak ko, kami lang ang magkukontrol sa negosyo. Kami lang at ang aming kapakanan ang mauna. Wala akong pakialam sa iba. That is when the family becomes a crime na hindi na nakikita. Na una higit sa lahat kung bakit narito ang ating Panginoon Kristo is to establish a big family under one Father in heaven. Di po ba't sama-sama tayong nagdadasal sa ating Ama? Dahil ang ating kaisipan kang kaingat sumunod tayo sa intensyon ng ating Panginoon Kristo, sumunod tayo sa kanyang plano, sumunod tayo sa kanyang pagsasakripisyo. That is because we want to establish not just my own family, but the family of God, the family of humanity, regardless of color, race, and whatever potentials that you have. This is the intentions leading us into. Kaya nga natin sinundan ang ating Panginoon Kristo, and we claim as His followers, we claim as Christians, because this is what God intends. This also, I allow myself to be baptized and identified to that intention of God. Bakit natin iniiba? Bakit natin sinisira? Na sa bandang huli at sasabihin natin, parang hindi ata patas ang Diyos. Sisters and brothers, the very beginning of God's creation that includes us, there was already justice. There was already a sense of good in humanity and all God's creation. Tayo po ang sumira. Hanggat hindi natin ito na ipabalik, tayo din ay makakaranas ng patuloy nito. Kung kaya nga po ang talinghagang ito ay nagpapaalala sa atin that in spite of the teachings of our Lord Jesus Christ, siya ay itinakwil, siya ay isinantabi, siya ay pinatay. And we claim as His followers, the sacrifice, sisters and brothers, of our Lord Jesus Christ did not start in the temple, did not start in this church building. It starts outside the temple. It starts outside. And that was in Calvary. Doon pinagsumikapan ng ating Panginoon Kristo, siya ay naghirap, siya ay dumanas ng sakit at pait at pinatay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ng kanyang ubasan. Nawa po,
Ang talinghagang ito ang magbibigay sa atin ng pagsusuri ng ating mismong sarili. Na ang Diyos, tayo, ang kanyang upasan, ang ating potensyal sa ating sarili, dapat ito ang magbigay ng bunga na ikanagagalak ng ating Panginoong Diyos. At ibabalik natin ng ating sarili sa intensyon at plano ng ating Panginoong Diyos. At doon natin mararanasan ang kapayapaang lahat tayo ay gustong makamtan.